20 pag malaki. Pero pag kanina, ang binayad ko 10 lang. Sa halagang 10 piso hanggang 20 piso, nakakatawid na ang ilang residente ng Barangay Karabatan sa Kawayan City, Isabela. Dahil medyo mataas pa ang tubig sa Cagayan River, bangka muna ang kanilang transportasyon patungo sa town proper. Kaya naman si Joy Santiago na malengke at bumili na ng gasolina para magamit sa kanilang generator set. Para may gagamitin kasi baka matagal pa yung kwan namin, kuryente. At maraming natumba dyan. O, sa may Grande yata. Oo, tapos sa ibang kwan, lugar, doon sa Bacareño, ganun. Parang meron din. Sila Nanay Florida Guntapay naman, sa halip na gamitin ang sasakyan, magko-commute na lang muna sila paluwas ng Maynila para ihatid ang kaanak na may flight patungong abroad. First day pa lang, hindi ka na makalabas eh. Sasakyan ako eh. Hindi kami pwedeng umikot. Ihatid ko kasi ito sa airport. Ayon naman sa barangay official ng Alicaucao, dahil na rin sa unti-unting pagganda ng panahon, inaasahan na sa mga susunod na araw ay madadaanan na ng sasakyan ng Alicaucao Overflow Bridge. Mga 3 days po siguro pag hindi na ulan dun sa Quirino. Galing kasi sa Quirino yung mga tubig dito, bumabalat dito. Nililinisan namin pag bumaba kasi yung tubig, maiwan yung putik kaya nalalayan namin na binababa para malinis yung pagbaba ng motor saka pag-akyatan ng motor pag kinakarga. Nandito tayo ngayon sa Alicaucao Overflow Bridge sa Kawayan City, Isabela, kung saan makikita natin sa ngayon na nasa higit 41 meters pa yung level ng tubig dito sa Cagayan River. Pero noong manalasa ang bagyong Uwan, makikita natin doon sa itaas. Umabot sa 49 meters ang level ng tubig baha. Kaya mula doon sa ibaba hanggang dito sa ating kinatatayuan, makikita natin na ganito ang itinaas ng tubig mula sa Cagayan River. Samantala, bukas ay balik na sa eskwela ang mga estudyante sa ilang lugar sa lalawigan. Sa Alicaucao Elementary School sa Kawayan City, magkakatulong ang mga guro, ilang estudyante at magulang sa paglilinis ng paaralan. Bukod dito, tumulong na rin ang Bureau of Fire Protection sa paglilinis ng putik na pumasok sa silid paaralan. Para po sa flushing po ng mga classrooms po natin and then school facilities para po mabawasan po yung mga putik po na nasa loob po. Kung hindi man po matanggal yung putik na nasa loob po ng ating classrooms and school premise po. Ayon kay Jumerlin Garcia, school principal ng naturang paaralan, magbibigay naman sila ng konsiderasyon sa ilang estudyante kung hindi man sila makapasok bukas. Of course po, pag may mga bata po, kasi yung iba po hindi pa po nakakapaglinis ng kanilang mga tahanan po, we give due consideration po sa ating mga learners po if hindi po sila makakapasok. We understand po their situations kasi nakita naman po natin po yung situation nila. Then, of course, pro-learners po tayo. Panawagan pa ng school principal na sana ay maayos na rin ang minor damage sa bubong ng kanilang 2 classroom na nasalanta noon namang manalasa ang bagyong Paulo. Hopefully po, since nagagamit po ang aming school po bilang evacuation center, catering po, sheltering po our community people, our evacuees, we are actually requesting for the repair po of classrooms para just in case po at hindi naman po natin hinihingi na may mangyari the same po na scenario, we can accommodate po our evacuees po. Benedict Samson, UNTV News and Rescue. Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahahalagahan.